Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Hilagang Samar, ito ang Sumat Kapitolyo. Isang magandang araw mga Nortehanon. Ito ang programang Sumat Kapitolyo ng pamahalang panlalawigan ng Hilagang Samar. Hatid ang mga bagong balita sa probinsya. Para sa episode na ito, narito ang mga balitang inyong matutunghayan. Bagong programa para sa senior citizens at PWD sa Northern Samar, inilunsad na. Karagdagang ospital, na pag-usapan sa unang cluster meeting ng pamahalaang panlalawigan. Mining enforcement sa Northern Samar, pinalalakas sa pamamagitan ng deputation. Karagdagang transmission loop, nakikitang magpapaayos ng kuryente sa probinsya. Barangay at SK elections, gaganapin sa November 2, 2026. Para sa paghahatid ng balita sa mga Nortehanon, mula sa pamahalang panlalawigan, ako si Carmela Loverita. Sa ating unang balita, Empower Work Program inilunsad para sa senior citizens at PWD sa Northern Samar. Para ibahagi ang detalye, narito si Ruth Ramirez. Formal na inilunsad ang Empower Work Program matapos lagdaan ni Governor Harris Ongchuan ang kontrata para sa programang nagbibigay ng trabaho sa mga senior citizen at persons with disabilities sa Northern Samar. Ayon kay Ms. Rose Ansuan, ang NSPESO Head at Chief Program Implementor, layunin ng Empower Work na isulong ang inklusibong partisipasyon sa ekonomiya at matulungan ang mga mahihirap na senior citizen at PWD, anuman ang edad o kapansanan. Sa unang taon ng implementasyon, 40 PWDs at 20 senior citizens ang mabibigyan ng accessible at inklusibong hanap buhay. Sa kasalukuyan, mga kwalipikadong PWDs mula sa bayan ng Catarman, Bubon at San Jose ang bumubuo sa unang batch ng mga benepisyaryong na-enroll sa programa. Sila ay makakatanggap ng 4,000 kada buwan para sa flexible na trabaho na aabot sa 20 oras kada linggo sa loob ng 3 buwan. Bibigyan din ng wellness kit ang mga benepisyaryo, kabilang na ang bigas, grocery items, multivitamins, at mga gamot matapos makumpleto ang programa. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Pangulo ng Federation of PWD Northern Samar na si Basilio Ogario sa oportunidad na ipinagkaloob sa vulnerable sectors sa lalawigan. Ako si Ruth Ramirez, nagsusumat. Sa susunod na balita, Gobernador Ongchuan ipinahayag ang planong magtayo ng dagdag na ospital sa Northern Samar. Para sa balitang ito, narito si Eloy Salutaw. Ibinahagi ni Gobernador Harris Ongchuan ang kagustuhan na magtayo ng karagdagang mga ospital sa lalawigan upang matugunan ang tumataas na pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan. Sa unang Provincial Government Development Cluster Meeting ngayong taon, sinabi ng Gobernador na sa tumataas na demand na pangangailangang pangkalusugan, posibleng magkaroon ng congestion sa mga ospital sa mga susunod na taon kung walang bagong pasilidad. Kaya naman, inatasan ng Gobernador ang mga kinaukulang committee na pag-aralan at isama ito sa mga susunod na programa ng probinsya. Ako si Eloy Salutaw, nagsusumat. Mining enforcement sa Northern Samar, pinalalakas sa pamamagitan ng deputation. Para ilatag ang detalye, narito si Aldwin Encarnado. Mahalaga ang aktibong partisipasyon ng mga barangay upang mas maging epektibo ang mining enforcement at mapangalagaan ang likas na yaman ng Northern Samar. Pinalalakas ng Provincial Mining Regulatory Board or PMRB Task Force ang pagpapatupad ng mga patakaran sa pagmimina sa Northern Samar sa pamamagitan ng isinagawang seminar at deputation para sa mga barangay officials at permittees sa lalawigan. Sa tulong ng Mines and Geosciences Bureau, nabigyan ng kaalaman ng mga lumahok sa wastong regulasyon sa pagmimina, gayon din ang mga hakbang upang labanan ang ilegal na mga operasyon. Naging daan din ang seminar na makapag-usap-usap ang mga lokal na opisyal at kinatawan ng MGB hinggil sa mga hamon na kinakaharap ng kani-kanilang barangay. Samantala, inaasahang gaganda at mas magiging maasahan ang supply ng kuryente sa Northern Samar sa pagsisimula ng pre-construction stage ng Calbayog-Allen-Catarman Transmission Loop ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa Facebook post ni Congressman Edwin Ongchuan,
Ipinahayag nito na malaking hakbang ang proyekto upang mabawasan ang madalas na brownout sa lalawigan at masuportahan ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Bukod dito, makatutulong din ang transmission loop sa pagpasok at integrasyon ng mga renewable energy projects sa Northern Samar. Ako si Alvin Kailan Canado, nagsusumat. Para naman sa gaganapin na barangay at SK elections ngayong taon, inilabas na ng Commission on Elections ang calendar of activities para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang botohan ay nakatakdang gaganapin sa November 2, 2026 habang bukas ang voters registration hanggang May 18. Hinihikayat ng COMELEC ang mga hindi pa rehistrado na magparehistro na bago ang itinakdang deadline upang makaboto sa halalan. Dito nagtatapos ang isa na namang episode ng Sumat Kapitolyo. Lahat ng ito ay handog ng pamahalang panlalawigan ng Hilagang Samar sa pamumuno ni Gobernador Harris Ongchuan para sa Marig-on, Mainoswagon, ngan malipayon nga mga Nortihanon. Hanggang sa muli, mula sa Provincial Information Office, ako po si Carmela Luverita para sa programang Sumat Kapitolyo.